I have been having a round discharge. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Let's go. Yan, check-up day. Kasi ngayong umaga, I have been having a brown na discharge. So, schedule ko din naman ngayon na magpa-check-up. But, parang may balak ata tong lumabas ngayon. So, ayun, hindi ko pa napapakita sa inyo yung hospital bag ko na dalawa. But, kung sakaling hindi pa naman ngayon yung panganganak ko, I will be showing you. But, ayan na nga guys, nakapaglinis na ako kahapon. Yun, sinosort out ko pa. And, yung mga gamit dito, hindi pa naka-stock talaga. Pero overall, linis lang talaga yung ginawa ko dito para kung sakali mang lumabas ang ating malinis dito. Hayaan mo na yung mga pag-o-organize sa mga ganitong panahon. So, ayan guys. I'll update you later. Ang plano ko pa man din ngayon, check up. And then, magpapagupit. And then, magpapakilay. Tapos, linis sa paa kasi pinatanggal ko na yung, yung nail polish. Kasi nga bawal. Pero, gusto ko lang magpalinis kasi after, syempre, a month, ganun. Baka, dun pa tayo makakapagpalinis. Kasi may, na tayo, alagaan na tayo. So, ayun guys. Let's go. Yan. Galing tayo from check-up. Tapos, 2 cm na tayo. Pero, kain lang muna kami. Then, balik sa bahay. Kunin yung mga gamit. Kasi, 4 cm pwede nang ma-admit sa hospital. Pero maglalakad-lakad na lang siguro mula kami dito sa town. Kasi mag-u-turn tayo mga So, ayun guys, kakarating lang namin. Galing kaming clinic. Tapos, 2 cm na ako kanina. So, kapag magte 3 to 4, kailangan ko na daw ma-admit sa hospital for observation. So, usually daw every hour, bububukas na yung sa cervix natin. So, babalik din lang kami after kong i-prepare yung mga gamit na kailangan. And by the way, hindi pa ako vlog ng hospital bag. So, ipapakita ko din lang sa inyo in a separate video kung ano yung mga essentials na dinala ko or dadalhin namin.
But anyway, this vlog is more of sa ano natin, delivery natin. And ayan, okay pa naman ako. Medyo masakit lang dito sa puson. And may mga contraction. Kaninang umaga kasi may discharge ako na brown na parang padugo na siya. So, sakto namang schedule ko ngayon for ultrasound. So, ayun, nasabay. Tapos, chinek na nga, nag-IE na nga yung doktor kanina. Tapos sabi niya, pwede na akong manganak anytime. Pero kapag hindi pa within this week, kailangan na ding ma-induce for labor. But, hopefully, kung gusto ni Bebing lumabas ngayong araw na to, hopefully, okay lahat ng process. So, ang plan namin is, dun ako sa Baguio dyan, mga anak. So, it means public hospital siya, and I think okay naman na yung sa public hospital yung service nila, and mostly din sa mga kakilala ko is it's either sa Benguet Gen or dun sa Baguio Gen. So I will be sharing with you guys kung ano yung experience ko din through dito sa first na baby natin. And I know na marami ding curious kung ano yung process, ano yung ginagawa kapag andun ka na, lalo na sa mga first time mom like me. And syempre, magkano yung gagastusin, ganyan. It's a big consideration kasi after mong manganak, madami pang expenses na darating. So it's not just about the delivery thing. So ayun guys, ini-sterilize ko lang yung haka natin just in case mag-oversupply, ganyan, kailangan nating ilagay sa bottle. So, ayan guys. Tara, G. Ha? Right now I'm standing in the corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Del Monte, baka naman. Pa-sponsor. Naghanap ng makakainan. Pa-sponsor. Ayan, anong oras? Mga 12:37. 12:37. Medyo nag-ano na ako. Sobrang sakit na. So, balik ulit tayo sa hospital. Wala nang skincare. Wala tayong maidura. Update. Andito na ang ating baby girl. And nakauwi na din kami. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. I can be a shadow
I can go on walking when I'm sound asleep. I can lose myself that way.